Kamusta po kayo lahat? Ngayon po gagawa na po natin ng reaction video. Ang title po nito, dalawang Pinoy na suspect sa Takahashi murder. Posibleng hatulan ng kamatayan. Mula po ito sa Frontline Pilipinas. Gagawan po natin ng reaction video, News 5 everywhere. Shoutout po sa kanila po manggagaling ating clip na panonoorin. Wala na po tayong kalapang gawin pang iba pa. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Ngayong buwan, posibleng ilabas ang desisyon sa kaso ng dalawang Pinoy na suspect sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Japan. Hindi sinasatabi ng Department of Foreign Affairs ang posibilidad na kamatayan ang ipapataw sa dalawa. Grabe no, kamatayan no. Ang ano nito, ang lala po nito no, kasi po ramdam po talaga po lalo sa Japan na no. Kumbaga meron na pong stigma ngayon dun sa mga Pilipino dahil po sa issue na to no. Pakinggan po natin. Department of Foreign Affairs ang posibilidad na kamatayan ang ipapataw sa dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawin. Parusang kamatayan, yan ang maaaring kaharapin ng dalawang Pinoy sa Japan na idinadawit sa pagkamatay ng mag-asawang Norihiro at Kimi Takahashi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ang posibleng ipataw kina Hazel Ann Morales at Brian Jefferson de la Cruz oras na mapatunayang sila pumaslang sa dalawa. Nitong Biyernes, panibagong arrest warrant ang inilabas laban kina Morales at de la Cruz para sa mga kasong murder at breaking into residence. Bukod pa ito sa nauna nilang warrant of arrest para sa abandonment of corpse. Grabe no, ang dami no. Gusto ko lang sabihin sa inyo no, mataas po ang conviction rate po ng Japan. As in talaga po pag kayo ay na-convict po diyan. Pagkakalam ko po, correct me if I'm wrong, 95% to 98% po ang conviction rate. Ibig pong sabihin nun ay talaga pong ma-positive po kayo diyan, kumbaga talaga pong makukonvict po kayo talaga pag nagkaroon po kayo ng kaso sa Japan. Ganun po katindi ang kanilang batas doon no. Kaya po napakahirap po magkaroon po ng kaso sa Japan. Lumabas sa mga report na natagpuan raw ang DNA ni Morales sa kutsilyong ginamit umano sa pagpatay. Yun lang. Hindi pa ito nakukumpirma ng Japanese Police sa Philippine Embassy sa Japan. Sa ngayon, patuloy ang legal assistance ng DFA para sa dalawang Pinoy. Sabi pa ng DFA, posible raw na magkadesisyon na ang kaso bago matapos ang buwan. Of course, ang importante is to make sure that grupos follow and that they have their lawyers. So one thing for sure, we'll fight for Panamas. Una nang nabanggit ni De La Cruz sa mga otoridad na nadamay lang siya sa krimen. Habang si Morales naman, patuloy na iginigiit na siya inosente. Ayun lang, kumbaga no, talagang ang itong mahirap dito no, yung lalaki talaga na kung tutuusin no, parang nadamay lang daw siya, sabi niya no. Tapos tong babae, sinasabi niya wala raw siyang kinalaman. Ang hirap paniwalaan no, yung mga ganyan din kasi talaga pong pag nasa Japan po kayo, talaga pong wala ka pong takas sa Japan kasi po sobrang high-tech po doon, sobrang lahat po talaga ng sulok ng Japan ay may CCTV. Kaya hindi po kayo pwedeng mag-deny dyan pag lalo't nakuhanan po kayo ng CCTV. Bagay na pinanghahawakan ng pamilya Morales. Dahil sa pag-aalala, umaapela na rin sila sa gobyerno na matulungan silang makabisita sa Japan. Magdadalawang buwan na rin kasing hindi nila nakakausap si Hazel. Kung mabibigyan po kami ng pagkakataon o chance na makapunta po sa Japan, igaganap po namin. Hindi po kami magdadalawang isip para po kay ate mo. Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Japan, ilalapit nila ang hiling ng pamilya Morales sa Japanese government. Pero sa ngayon, maging sila limitado rin ang nagagawang pagbisita sa dalawa. Nako, may hirapan sila dyan kasi syempre unang-una hindi po natin jurisdiction niyang Japan no. Kaya mahihirapan po talaga sila, sobrang higpit po talaga sa Japan. Japanese government. Pero sa ngayon, maging sila limitado rin ang nagagawang pagbisita sa dalawa. Okay kami nga, kaya kami magpaalam para makabisita kami. Tama. So, at a certain point, pwede na siguro mag-visit. Pero as of ngayon, hindi pa po pwede habang under investigation pa sila. Tama. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Ayun no, ating napanood itong dalawang Pinoy na suspect sa Takahashi murder. Posibleng hatulan ng kamatayan. Ang comment ko po dito no, I've been to Japan many times at yung pong pinangyarihan po ng krimen po na to ay doon po kami mismo talaga nag-i-stay no, sa Adachi-ku, sa Tokyo, Japan. Doon po mismo as in sa lugar na yun sa Adachi-ku. Doon po ako nag-i-stay. Talaga pong pag nasa Japan po kayo, mahigpit po talaga sa Japan. Lalo po, yun nga sinabi ko kanina no, ang conviction rate po ng Japan ay 95 to 98% po talaga. Ganun po, kaya po kung maaari lang po no, sa mga kababayan natin na nasa Japan,
lalo tabigyan na po kayo ng opportunity na nandiyan na po kayo para makapagtrabaho sa Japan. Wag na po kayong gagawa ng kung anumang kalokohan. Dahil po dito no, talaga po naging stigma po, nag-iba pong tingin po talaga ng mga Japanese citizen, lalo na po sa mga Pinoy, sa mga mga turista po doon, o kung yung mga nagtatrabaho pong Pilipino doon. Talaga pong ramdam po, ayon din po sa sources ko po na siyempre po, I've been there, and meron po tayong mga doon po talaga hanggang ngayon, ay talaga pong sinasabi rin po nila na talaga ito pong si Hazel ay ano po yan, ayun nga po, maluho kumbaga sa sinasabi po nila. Maluho po sa mga nakakilala po sa kanya doon sa Japan. Maluho po siya, kumbaga talagang binibili po yung mga hindi naman dapat. Marami po siyang utang din po. Lalo din po doon sa Umise po. Yung Umise po kasi club po yun no, sa Japan. Marami po siyang pinagkakautangan at iba po yung lifestyle niya doon. At doon po kasi sa Japan po, pag tinawag pong naka-mansion kang bahay, ay talaga pong masasabing may kaya ka. Kumbaga siguro po, ito pong si Hazel ay naka-mansion pong bahay. Kumbaga nire-rent po siguro niya yung mansion niya na yon. Hindi po biro yung naka-mansion doon. Hindi po yung mansion po, pag sinabi mo mansion dito po sa atin sa Pilipinas, di ba? Yung mansion na bahay, hindi po ganun ha. Sa Japan po kasi iba po eh. Para yung mansion po na yon, para bang malaking apartment po yon. Talagang kumbaga social na po yon, yung mansion na tawag. Pero hindi po yung mansion na tulad na alam natin na mansion na bahay na sobrang laki. Hindi po ganun. Iba po talaga sa Japan po, pag nandun mo kayo, sobrang hipit po talaga. Talaga pong minsan, talagang kahit naglalakad ka lang doon, pwede kang pahintuin ng police, i-check lahat sa'yo, lalo nakita kang foreigner ka. Wala pong sinisino doon, kahit ano pong lahi kay Pilipino, Amerikano ka, lahat-lahat. Basta hindi ka po Japanese, talagang i-check sa'yo lahat, yung ID mo, passport, ganun po. Minsan po nag-iikot po yung mga police po talaga doon, no. At yun nga po yung sinasabi ko po, no, talaga po. Grabe po yung CCTV doon lahat po. Ganun po ka-high-tech ang Japan, kaya sa mga kababayan po natin na sa Japan na bigyan ng pagkakataon, wag na po kayong gumawa ng kalokohan po, no? At hindi lang po sa Japan, kahit saan pa pong lugar. Kahit po dito po sa Pilipinas, wag na po tayong gagawa ng kalokohan o ng masama, dahil po talaga hindi po talaga tayo makakalusot lagi. Lalo't po ito, no, dalawang kababayan po natin ang nasira ang buhay dahil po dito sa kaso po nila na to. At yun nga po, nung sinasabi ko kanina, according din po sa mga source po natin na nandoon po sa Japan, ay talaga pong meron po talagang ganung ugali po yung Hazel. Yung lalaki naman po ay hindi po natin masabi, no, kung ano po talagang niya, kung nadamay lang ba talaga. Pero ang problema po kasi dito, may ebidensya po talaga sa kanila. May DNA na po di ba? Kaya yun po, no, maraming po salamat. Kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video, don't forget to like this video and subscribe para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo itong reaction video. Maraming po salamat. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.